Ligtas na ang chemical tanker na kinubkob ng isang armadong grupo sa Gulf of Aden. Kinumpirma yan ng US Navy matapos rumesponde ang kanilang warship sa distress call ng tanker. Sabi pa ng mga opisyal ng Amerika, malaya na sa mga attacker ang chemical tanker na Central Park. Ayon sa management company ng barko, may kabilang na Pinoy sa mga tripulante nito pero hindi tinukoy ang bilang. Hinala ng management company na Zodiac Maritime Limited, mga pirata ang umatake sa tanker nila. Ang kumpanya ay pag-aari ng isang prominenteng pamilyang Israeli. Sa panayam ng unang balita kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak, kinukumpirma pa nila kung anong mangyayari at kung ilang Pinoy ang nasa tanker. Bago yan, isang barkong may 17 tripulanteng Pinoy ang sinalakay ng rebeldeng grupo na Houthi sa Red Sea. Susubukan ng Overseas Workers Welfare Administration na maiuwi na sa bansa ngayong linggo ang napalayang Pilipinong bihag ng Hamas na si Jimmy Pacheco. Ayon yan kay OWA Administrator Arnel Ignacio, ibibiyahe rin daw nila ang pamilya ni Pacheco sa Maynila para masalubong siya pag-uwi ng bansa. Matatanggap din daw ni Pacheco ang full range ng benepisyo mula sa OWA. Sabi naman ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, isinasailalim sa check-up si Pacheco dahil may mga sugat siya mula sa pag-atake. Sinisikap pang hanapin ang isa sa mga nawawalang Pilipino na si Noraline Babadilla. Sa ating mga motorista, preno muna sa rollback matapos ang ilang linggong bawas presyo. Sa anunsyo ng Clean Fuel, tataas ng 30 centavos ang kada litro ng diesel. Wala namang paggalaw sa gasolina. Hinihintay pa namin ang anunsyo ng ibang oil companies. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City matapos paghahampasin ng badminton racket ang kanyang stepson. Balitang hatid ni James Agustin. Tapos pinagpapalo ka na niya. Nagtamo ng mga sugat sa ulo at likuran ng 9 na taong gulang na batang lalaki matapos paghahampasin ng kanyang stepfather sa Barangay Culiat, Quezon City kagabi. Ang ginamit na pamalo, 2 badminton racket. Ayon sa pulisya, nasa computer shop ang bata nang dumating ang lasing niyang stepfather. Pagdating niya doon, kinausap niya yung kalaro ng bata na tawagin yung anak-anakan niya. Tapos may nakita siyang raketa ng badminton. At dahil sa kalasingan, wala namang sa di alam na dahilan ay pinagpapalo niya yung bata para pauwi niya yung bata. Inawat ng mga residente ang stepfather. Sila rin ang nagsugod sa bata sa ospital. Doon na naabutan ng nanay ang kanyang anak. Inaresto ng pulisya ang 29 na taong gulang na stepfather. Sa imbestigasyon, hindi pala itong unang beses na napagbuhatan niya ng kamay ang bata. Sa tuwing nalalasing itong stepfather niya, lagi na lang niya sinasaktan itong bata. Kaya pinag-aaralan natin ngayon kung ano pa yung maaari nating i-file na complaint laban sa suspect. 7 taon nang nagsasama ang suspect at ang nanay ng bata. Aminado naman ang suspect na nasaktan niya ang bata, bagay na pinagsisisihan daw niya. Totoo po, sir. Isang beses po, sir, ngayon lang po. Napalo ko sa ngayon. Bakit yun naman nagawa yun? Nakakainom na po, sir. Dahil sa nakainom, inaamin ko naman kasalanan ko naman. Humingi na ako ng pasensya sa bata at saka sa asawa ko. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Heto na ang mabilisang balita. Huli kamang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang punerarya sa Barangay Rojas, San Carlos City, Pangasinan. Pumasok siya sa showroom, tumingin sa mga nakadisplay na kamaong at saka nagtungo sa kahera na tila may hinahanap. Hindi na nahagip ng CCTV pero natuklasan na lang na nawala ang isang cellphone na nakacharge sa lugar. Sa isang anggulo naman, makikita ang pagtakas ng suspect. Hulikam din sa Old Market sa San Carlos pa rin ang isang babae na nagpanggap na customer sa isang cellphone shop. Makikita ang ilang beses niyang pagsubok na abutin ang isang cellphone hanggang sa tuluyang makuha ito. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang may-ari ng shop pero magbibigay raw siya ng pabuya sa makahuhuli sa suspect.
Good morning mga kapuso! Nasa ilalim ngayon ng rainfall advisory ang ilang bahagi ng Bicol Region at Visayas. Ayon sa Pag-asa, asahan ang malalakas na ulan sa Northern Samar, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Tatagal ang rainfall advisory hanggang 12:15 ngayong tanghali. Hanggang 11:20 naman ng umaga, tatagal ang kaparehong babala sa Camarines Norte. Sa masusunod na oras, uulanin din ang ilang panig ng Northern Luzon, Zambales, Southern Luzon, Visayas at ng Mindanao. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na pwedeng magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan ngayong araw dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, itong easterlies at mga local thunderstorm ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa, habang itong hanging amihan naman ang umiiral sa Northern Luzon. Ngayong araw, nakapagdala ng 17 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 19.6 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes, 20.5 degrees Celsius naman sa Malaybalay, Bukidnon at sa Tanay, Rizal. 23.1 degrees Celsius naman ang minimum temperature ngayon dito sa Quezon City. Sa mga mangingisda naman na may maliliit na sasakyang pandagat, umiwas munang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Norte, Batanes at Cagayan, kasama ang Babuyan Islands dahil sa inaasahang matataas na alon dulot ng amihan. Huli ang isang dating sundalo at isang broadcaster sa radyo dahil sa pagbebenta umano ng mga hindi lisensyadong baril. Balitang hatid ni John Consulta. Walang kawala sa Tagum City Police at Davao Provincial Mobile Force Company ang dalawang suspect habang nagbebenta ng isang walang lisensyang caliber 45 sa isang undercover. Kinilala ang inaresto na sina Patrick Ancho, isang dating sundalo, at Noel Moraleja alias Andribon Obrero na isang radio broadcaster sa Tagum City, Davao del Norte. Ayon sa Tagum Police, nagsagawa sila ng close monitoring matapos makakuha ng tip na nagbebenta ng baril ang dalawa. Sa kabuuan, 3 baril na caliber 45 ang na-recover sa dalawa at ibinebenta raw ang baril ng 16,000 pesos bawat piraso. Yung pinaverify namin yan sa RC issue, wala kasi yung mga records sir, tapos yung isa dyan is expired. So yun ang inaalam namin ngayon sir. Ongoing pa din yung investigation. Gaya like what I said earlier sir, na baka may mga previous transaction pa sila dito sa Tagum. Bukod sa mga baril, may na-recover ding 2 driver's license ng radio broadcaster na may 2 magkaibang pangalan. Sa R18591, may section doon na pasok yung pagbebenta ng baril, tapos yung illegal possession of firearms and ammunition. As of now, covered pa tayo sa BSKE gun ban. Nakausap ng GMA Integrated News si Pat Lucero Pacquiao, ang station manager ng 99.9 RPFM, at kinumpirma niyang talent broadcaster nila, si Moraleja. 2 linggo na raw itong hindi pumapasok sa trabaho. Posibleng matanggal daw ito sa kanilang istasyon sa oras na mapatunayan ang mga akusasyon sa kanya. Tumanggi naman magbigay ng pahayag sa amin ang 2 naaresto. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Heto na ang mabilisang balita. Nagpapagaling na ang isang aso na tinaga sa Quezon City. Ayon sa kanyang amo, tuwing gabi ay pinakakawalan nila ang alagang aso para magbantay sa labas ng kanilang bahay. Pero umuwi na lang daw ang aso matapos mawala ng 3 araw na sugatan at gutom na gutom. Agad nilang ipinagamot ang aso. Desidido ang may-ari ng aso na magsampa ng reklamo sa pinaniniwalaan nilang gumawa nito sa kanilang alaga. Pasintabi naman po sa mga nanananghalian, patay na nang matagpuan ng isang alagang aso sa Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa nag-aalaga sa aso, madalas nakakawala ang alaga nila sa bahay pero ligtas siyang nakakabalik. Nakitaan ng aso ng butas sa likod ng tumagos sa tagiliran, indikasyon na binaril ito. Inaalam pa kung sino ang salarin. Inirekomenda ng isang mambabatas na gawing kada kilo ang bentahan ng itlog sa halip na kada piraso. Para kay AGA Party List Representative at Chairman ng Egg Council of the Philippines, Nicanor Briones, dapat may standard grams o bigat para matukoy kung magkano at anong size ang mga itlog.
Una kasing sinabi ng Department of Agriculture, may dayaan sa bentahan ng itlog dahil hindi naman daw alam ng mga mamimili kung paano manatukoy ang presyo at size nito. Sa Blumentritt Market sa Maynila, kada peraso at size pa rin ang bentahan ng itlog. 7 pesos kada peraso ang extra small, 7 pesos and 50 centavos naman ang small size, 7 pesos and 75 centavos naman ang medium, 8 pesos ang kada perasong large na itlog. Tataas pa yan hanggang 10 pesos para sa jumbo size. Mula sa itlog, usaping manok naman, nagbabala ang mga nagbebenta ng karne ng manok sa General Santos City na posibleng umabot sa 200 piso ang kada kilo nito. Sa ulat ng Super Radio Gensan, nasa 180 hanggang 190 pesos ang kada kilo ng manok doon sa ngayon. Sa tingin ng General Santos City Public Market Fish and Chicken Vendors Association, posibleng pumalo na ito sa 200 pesos sa susunod na linggo. Tumataas daw kasi ang demand sa manok tuwing papalapit ang Pasko. Dagdag naman ng Department of Agriculture Region 12, nagmahal din ang feeds o patuka sa manok. Balik kulungan ang isang pulis matapos mag-amok sa isang resto bar sa Quezon City, balitang hatid ni Bam Alegre. Hindi pa man nabibigyan ng clearance para makaalis. Sinubukan makalabas ng Camp Karingal ang sasakyang ito. Ang sakay niya nang inarestong si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abo dahil sa pagpaputok umano ng baril ng 2 beses sa isang resto bar sa Quezon City. Allegedly, yung waiter, kinavelyohan na ito ni PNP member at nagkaroon ng hindi alam na kadahilanan na pagtatalo. Lumabas tong polis at biglang nagpaputok 2 beses. Napag-alaman naman na hindi ito ang unang pagkakataon na inaresto si Abong. Noong August 22, nasangkot siya sa isang hit and run na ikinasawi ng isang tricycle driver. Hepe siya noon ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Sinibak siya sa serbisyo ng hatulang guilty ng People's Law Enforcement Board o PLEB. Pero sa investigasyon ngayon, aktibong miyembro pa rin pala siya ng PNP sa ilalim ng Legal Service Department sa PNP National Headquarters. Hininga na namin ng pahayag ang PNP kaugnay nito, pero wala pa silang tugon. Pinaiimbestigahan na rin ito ni DILG Secretary Benhur Abalos. Hindi namin kinukonsinte ang anumang abusado at mga illegal na mga gawain o aksyon ng isang pulis o ng isang empleyado ng gobyerno. Sa ngayon, ang mga tamang kasong dapat isampa ay sinampa na sa criminal case at ngayon ang sa administrative case naman, ito'y kung mag-determine tungkol dito sa kanyang pananagutan sa serbisyo about dismissal from service, suspension, reprimand o acquittal. Ito ngayon ay iniimbestigahan na ng Internal Affairs Office. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Abong pero hindi kami pinayagan na nagpakilala niyang partner. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Back at home sa Kapuso Network si Michelle Marquez D after ng kanyang successful stint sa Miss Universe pageant. Hindi pa man tirik ang araw, dagsana ang fans na naghihintay kay MMD sa kanyang pagbisita sa GMA Network. Malaki raw ang pasasalamat ni Michelle sa suporta ng 118 million Filipinos para makapasok siya sa top 10 at makakuha ng 4 na special awards. To all of my supporters, to all of my fans, since day one, you all have been such an inspiration to my whole journey. Thank you for pushing me to see my potential and I hope I made you all proud. Mahal na mahal ko po kayo. Yung bayanihan spirit natin really shook the universe and let's continue to shake the universe. Noong Sabado rin, hindi nagpatinag sa ulan ang MMD verse na sumalubong kay Michelle sa kanyang homecoming. May chinika rin ang Kapuso Beauty Queen nang tanungin kung what's next for Michelle. Marami po talagang nakalatag. I'm very excited to continue all of my advocacy efforts. My businesses, they're all still there. May napaka-exciting na role na ibibigay sa akin ng GMA also na abangan nyo. Pumayag ang mga mababatas mula sa China sa isang resolusyon kung saan binanggit ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum, isa yan sa 10 resolusyon na pinasa ng mga membro nito.
Tumanggi pa noong una ang China sa mga resolusyong mula sa Pilipinas at Indonesia na tungkol sa pagresolba ng maritime issues gamit ang international law kabilang ang UNCLOS. Pero kalaunan ay pumayag din ang bansa. Sa palatuntunan ng APEPF, hindi maipapasa ang isang resolusyon kung may kahit isang tumanggi rito. Dati na iginigit ng China na hindi nito kinikilala ang 2016 arbitral ruling na nagbibigay sa Pilipinas ng karapatan sa West Philippine Sea. Umaasa naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na makabuo na ng Code of Conduct ng Pilipinas at China para maiwasan ang issue ng dalawang bansa sa South China Sea. Dalawang Chinese fighter jets ang namataang bumuntot sa mga aircraft ng Philippine Air Force. Ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., umiikot ang mga fighter jet habang may joint patrols ang Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea kahapon. Bukod dyan, wala naman daw ibang untoward incident. Bago yan, may mga namataan ding Chinese aircraft noong joint patrols ng Pilipinas at Amerika. Unang inakusahan ng China ang Pilipinas na nagsisimula ng gulo sa West Philippine Sea. Marin namang itinanggihan ng Department of National Defense. Giit pa ng AFP, sumusunod sa international laws ang lahat ng joint patrols ng Pilipinas at ibang bansa. 28 days na lang, Pasko na, kaya mga paandar na disenyo, mas dumadami pa. Sa Batangas, lumevel up na ang pamaskong dekorasyon doon. Winter Wonderland kasi ang vibes ng plaza ng Alitagtag sa Batangas. Bukod kasi sa nagliliwanag ng mga dekorasyon, Christmas tree at mga palamuting ilaw, aba may pa-snow na. Meron ding dancing fountain na mag-e-enjoy ang mga bata. Sa Lucban, Quezon naman, binuksan na rin ang pailaw sa kamay ni Jesus. Puno ng nagliliwanag na dekorasyon ng paligid mula sa compound hanggang paakyat ng bundok. Bukas po yan sa publiko araw-araw mula umaga hanggang alas 8 ng gabi. Trabaho alert naman tayo para sa mga Tarlakenyo. May mega trabaho fair ang Tarlac City kasama ang ilang government agencies. Sa Miyerkules na yan, November 29, sa Kaisa Convention Hall sa Barangay Ligtasan. Siguraduhin lang na may dala kayong resume at sariling ballpen. Smart casual po ang dapat suotin. Para sa updates, bisitahin ang Facebook page ng Peso Tarlac City. Christmas season na, kumustahin natin ang presyo ng ilang bilihin sa Ulat on the Spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Kara nag-inspeksyon sina House Speaker Martin Romualdez at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ngayong umaga dito sa Cubao Farmers Market para tingnan ang presyo ng mga pangunahing bilihin lalo't magdidisyembre na. Sa kabuuan, Kara, mataas o masaya naman daw ang speaker na matatag ang presyo ng gulay at karne pero hindi sa presyo ng bigas na tumataas anya. Sabi ng nakausap ni Romualdez na nagtitinda ng bigas, baka raw dahil kulang ang imported na bigas. Ang pinakamurang bigas sa tindahang ito ay 45 pesos kada kilo, na noong nakaraang 3 buwan ay 40 pesos lang kada kilo. Sabi ni Romualdez, babalikan niya ang Bulacan na ni-raid din nila kasama ang Bureau of Customs noong Agosto dahil sa napaulat na hoarding ng bigas. Nais ng speaker na malaman kung bakit tumaas ang presyo ng bigas, kung kulang nga ba ang imported, kulang ang lokal na produksyon o may hoarding. Sumilip din ang 2 mambabata sa isang tindahan ng itlog. Sabi na nagtitinda, pataas din ang presyo nito. Ang malaking itlog na 10 pesos kada piraso ngayon, 9 pesos lang daw noong September. Sa rekomendasyon ng AGA Party List na timbangin sa harap ng consumers ang itlog para masigurong tama ang presyong binibigay sa mamimili, sabi ni Romualdez, mahirap yan dahil baka magkanda basag-basag ang mga itlog. Sabi na nagtitinda na sizing na raw ang mga itlog pagdala sa kanila at may timbangan din naman daw sila para ma-check. Dagdag pa na nagtitinda, nag-abiso na rin sa kanyang supplier na magtataas ulit ang presyo ng itlog sa Disyembre pero hindi pa raw niya alam kung magkano. Binabalanse na lang daw niya ang presyo para kaya pa rin ang mamimili pero hindi naman daw siya lugi. Rekomendasyon naman ni Tulfo, magpatawag ang Kamara ng Oversight Committee hearing para maimbestigahan ang presyo ng mga pangunahing bilihin na sinusuportahan naman ni Romualdez. Dagdag ni Romualdez, karaniwan ang tumataas ang presyo ng mga bilihin pagpasok ng Burr months dahil sa law of supply and demand. Pero nakiusap siya sa mga negosyante na kung pwede, gawin itong matatag o mas mababa pa para lahat daw ay masaya sa Pasko. Kara? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.
Mainit na usapin ngayon ang tungkol sa pagbebenta ng itlog kada kilo. Ayon sa Department of Agriculture, nadaraya kasi ang ilang mamimili dahil hindi nila kabisado ang presyuhan nito. Kaugnay dyan, nakasalang sa Balitang Hali si Francis Uyehara, presidente ng Philippine Egg Board Association. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, Sir Rafi and Ma'am Cara. Opo, ano po yung masasabi nyo sa usapin na gawing per kilo yung bentahan ng itlog sa halip na per piraso? Yang usapin po na yan ay matagal na po napag-uusapan. Matagal na po siyang nasuggest sa ating industriya. Pero hindi po siya umuusad at hindi po siya nasimulaan because of multiple reasons. Ano po yung mga rason na yon? Bakit hindi ito umusad? Ang ilan sa mga dahilan po nito, katulad po noong sa farm natin, pag sinabi mong small volume, ito po ay siguro isang tricycle o isang L300. Pagka malaki ang volume, mga isang wing van o ito yung mga truck-truck na po. No? So para timbangin mo po lahat ng itlog na yun, it will require additional manpower, resources, tsaka yung facility. Also, pagka na-turn over na to sa biyahero, titimbangin po ulit nila ito papunta naman sa retailers o sa wet market. So bago po ito maibenta sa ating consumer, hindi po bababa sa 3 beses na titimbangin ng ating itlog. Ang pangalawa pong consideration, kasama po ba yung lalagyan ng itlog sa titimbangin? Ang bawat pagdadaanan po nito ay magkakaiba po ang paglalagyan ng kanilang mga itlog. Yung farm, iba po yung trace nila, yung biyahero, yung retailer. Magkakaiba po ang kanilang mga packaging ng ating itlog. At additional handling, marami pong mababasag bago po ito mabenta. So technical side po ang rason karamihan. Pero paano ba malalaman yung tamang presyo ng itlog batay sa laki nito? Ano ba yung price range ngayon ng itlog? Lalo't magpapasko na. Ngayon po ang price range po sa ating mga farms, naglalaro po siya sa ang medium size po. Medium size po kasi ang ginagamit nating benchmarking. Lumalabas po ito ngayon sa 7 pesos hanggang 7.40. Ito po ay farm gate price. Sa retail po siguro papatak na po ito ng mga 8.20 hanggang 9 pesos. Depende po doon sa retailer. Okay, sir, pero meron bang paraan para maiwasan yung dayaan sa presyuhan? Kasi ito yung pinagmumulan kung bakit iminumungkahi na timbangin na lang kasi minsan nga daw bibili ka ng large tapos pero yung itsura pang naman medium, pang medium lang, 'di ba? Yung presyo nabibilin mo pang large pero pang medium lang pala. Paano natin maiiwasan yung mga dayaan sa presyuhan? Una po sa lahat, yung kaisipan na timbangin po ang mga itlog sa pagbebenta, hindi po namin ito tino-turn down pa. Pansamantala, pinaka-practical po sa amin is to educate po ang ating mga retailers at ang ating mga consumers sa tamang timbang ng ating mga itlog. For the information po ng ating consumer, ang itlog po ay kinaklasify according to weight. Hindi po siya sa physical size. At meron tayong sinusunod na DTI standard. Meron na pong sinet ang DTI na standard weight para po sa mga sizes ng itlog. Kami po sa Philippine Egg Board, pinopromote po namin yung education. Sa kasamaang palad, hindi naman po ganun kalaki ang aming makinarya para po sa dissemination ng information. Kaya malaking tulong po ang media kung matutulungan po kami na i-disseminate and educate po ang ating mga consumer sa tamang timbang po ng bawat size ng itlog. Okay, sir, malapit na po kasi ang Pasko. Sapat ba ang produksyon ng itlog ngayon sa merkado? For the past 3 weeks, hindi na po nagbago ang presyo sa ating mga farms. So ito po ay pangitain po na humahabol po ang supply ng itlog sa pagtaas po ng demand towards the holiday season. Ay confident po kami na tumataas po ang produksyon ng itlog natin ngayon towards the holidays. Pero hindi pa rin po namin masabi kung ano po ang itataas pagka malapit na po ang Kapaskuhan.
Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Philippine Egg Board Association President Francis Uyehara. Salamat, sir. Maraming salamat din po sa inyo. Simula na bukas ang bakbakan para sa semifinals ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Magtatapat ang number 1 seed na Mapua Cardinals at ang number 4 na Benil Blazers sa first game. LPU Pirates at San Beda Red Lions naman ang maghaharap sa second game. Twice to beat sa semis ang Cardinals at Pirates bilang top 2 seeds. Dahil dyan, kailangang manalo ng 2 beses ng Blazers at Red Lions para mag-advance sa finals. Mapapanood yan sa GTV o kaya naman sa live stream ng GMA Sports at NCAA Philippines sa kanilang social media pages. Dahil sa long weekend, mabigat ang trapiko ngayon sa Baguio City. Simula Sabado pa ang mabagal na daloy ng mga sasakyan doon, sabi ng Baguio City Police Office. Marami raw kasi ang mga turista na nagpunta sa City of Pines. Sa kanilang tala, umaabot ng nasa 18,000 turista ang umakyat ng Baguio nitong weekend. Ipinakalat na ang nasa 300 pulis para tumulong sa pagta-traffic sa lugar pati na rin sa pagpapanatili ng kaayusan doon. Kahit naman holiday, tuloy ang number coding scheme sa lungsod ayon yan sa kanilang Public Information Office. Tayo na sa Antipolo at doon mag-mall show tayo. Yan po ang ginawa ng cast ng 2 Kapuso drama series nitong weekend. Watch this, mga mare! Pinasaya ng cast ng Love Before Sunrise at upcoming Kapuso drama series na Asawa ng Asawa Ko ang mga taga-Antipolo sa kanilang mall show kahapon. Tinilian ng gusto ng fans ang song number ni Dennis Trillo na lumapit pa sa audience. Ito yung chance ko para makapag-thank you sa kanila in person sa ginawa nilang pag-dedicate ng oras nila, pinili nilang panoorin mga programa ng GMA, tsaka syempre supportahan yung mga paborito nilang mga characters at artista. Mas intense scenes na raw ang mapapanood sa mga susunod na episodes ng Love Before Sunrise na collaboration ng GMA Network at View Philippines. Ang ilang mga eksena ipinalabas din sa mall show. Dapat nilang abangan yung mga mangyayaring confrontation kasi ngayon, syempre, muli silang nagkita after matagal na panahon at ngayon, meron na silang mga kanya-kanyang mga partners, kasal na sila sa isa't isa at meron na silang kanya-kanyang mga buhay. Si Andrea Torres may song number din at may isinama pang fan on stage. Si Sid Lucero naman, nag-host ng isang game with the audience. Abangan daw ang mga gagawin ng mga karakter nilang sina Zarina at Roald sa Love Before Sunrise. Pag-aabangan nila yung tapatan talaga naming 4. Kasi kahit na tinatry ko ilayo si Atom kay Stella, Destiny talagang nagpapakita sa kanilang dalawa. So yun, tinatry kong pigilan yun, pero tingnan natin kung saan mapupunta. Tumitinda siya. In fact, yung makikita natin this week is going to be super fun. Babaliktad na yung mundo ni Roald. Patok naman sa fans ang TikTok dance medley ni Rojan Cruz. Nagpakilig naman sa kanilang duet ang Sparkle Sparkada na sina Vince Maristela at Cheska Fausto. Humataw din on stage ang bida ng upcoming Kapuso series na Asawa ng Asawa Ko na si Raver Cruz. Kumanta naman si Lizelle Lopez at Jennifer Baravilla. Sa mall show, ipinalabas din ang teaser ng Asawa ng Asawa Ko kung saan makikita si Raver at sina Lizelle Lopez at Jasmine Curtis Smith na parehong nakapangkasal. Teaser pa lang yon and parang glimpse lang yon na kung ano yung pwede mangyari pero ang dami pa behind the story. Marami pang twist. Tsaka sobrang interesting yung story kasi hindi lang siya like drama, may action din siya. Nako, Raffio, parang Kaya, masusunog na yung oo lechon na nga. iniihaw natin dito. Kaya- Diyos ko, mga kapuso sa mga nagpaplanong maghanda ng lechon sa inyong mga Christmas party, kumustahin natin ang supply at presyuhan yan sa Lechon Capital ng Pilipinas. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar, hinay-hinay sa lechon.
Yes. Rafi, Kara, sa mga sandaling ito, medyo matumal pa raw ang bentahan ng lechon dito sa Maylaloma, Quezon City. Pero umaasa ang mga lechoneros dito na pagpasok ng Disyembre, muling lalakas ang kanilang negosyo. Ngayon pa lang, may mga advance orders na raw at inaasahan daw nilang mas dadami pa ito bunsod ng mga kabilaang Christmas parties. Matrabaho pero blessings pa din. Good problem, ika nga. Pero ngayon pa lang nag-aabiso ng mga maglelechon sa publiko na asahan na ang pagtaas ng presyo ng kanilang mga lechon ngayong Christmas at New Year. Kung magkano ay hindi pa raw nila matitiyak. Nakadepende daw ito sa ibibigay na presyo ng kanilang mga supplier at mga biyahero. Sa ngayon, nagkakalaga ang mga lechon dito sa La Loma mula 7,000 hanggang 19,000 pesos. Rafi, Kara, depende yan sa laki. Rafi, Kara? Maraming salamat, Oscar Oida. Iminungkahi ng isang batas na gawing kada kilo ang pagbebenta sa itlog. Makatutulong kaya yan sa sinabi ng Department of Agriculture na may pandaraya sa ilang palengke tungkol sa presyo at sukat ng mga itlog. Ang sabi kaya dyan ng ating netizens, hindi po sang-ayon dyan si Jan Sereno. Dapat isegregate o ihiwa-hiwalay na lang ang itlog kada kila laki nito at may kanya-kanyang presyo. Marami rin daw kasing nandadaya gamit ang mga timbangan. Agree naman sa mungkahing iyan si Nilo Hicap. Makatarungan daw kasi fix na ang babayaran. Pero si Cindy Ong nangangamba dyan dahil mataas na nga raw ng presyo ng lahat ng bilihin, baka dumagdag pa ang itlog. Mas okay raw sa kanya ang tingi-tinging pagbili. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais naman kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM sa Facebook page ng Balitang Halik. Dinaluhan ng beauty queens at celebrities ang paandar na fashion show ng Pinoy designer na si Francis Libiran para sa kanyang mahigit 2 dekadang success sa industriya. Yan ang latest hatid ni Maring Katatibayan. Out of the box, puno ng drama at very theatrical ang sterling fashion show ni celebrity Filipino designer Francis Libiran. Kasabay ng 25th anniversary ni Francis sa industriya, pasabog after pasabog ang ibinidang obra ng evening gowns in crimson, nude and silver hues. Hindi ito pinalampas ng beauty queens at kapuso personalities. Charming si Benjamin Alves in his suit kasama ang fiancé na si Chelsea Robato. Classic in black dress naman ang sparkada na si Caitlin Stave. Epitome of elegance ang beauty queen model na si Venus Ra. Sparkling in silver ang host na si Tim Yap. At si Rocco Nacino kasama ang misis na si Melissa Gohing. Present din sa event si It's Showtime host Kim Chu. Naroon din ang GMA executives na si Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo. Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, Chief Risk Officer at Head for Program Support ng GMA Network at President and COO of GMA Ventures Inc., Reggie Bautista. Samantala, proud na isinare ni Rocco na balik taping na siya sa inaabangang fantasy series ang Encantadia Chronicles Sangre bilang ang karakter na si Akil. Nagbanat ng buto si Rocco para sa ilang mga fight scenes sa show. Doing a lot of jiu-jitsu, boxing, tennis. And feeling ko kayang-kaya ko yan. 7 years ago nang huling gampanan ni Rocco ang role bilang si Akil, kaya hindi daw maiwasang manibago ulit. Kasalukuyan naman napapanood si Rocco sa afternoon prime series na The Missing Husband kasama si Yasmin Curdy. Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idineklara ang state of calamity sa Tagum City sa Davao del Norte dahil sa dengue outbreak. Sa ulat ng GMA Regional TV1 na Mindanao, umabot sa mahigit 1,000 ang naitalang dengue cases mula Enero hanggang November 22. Ayon yan sa Tagum City Epidemiology Surveillance Unit. Karamihan sa mga pasyente, mga batang edad 5 at pababa. 9 na ang namatay dahil sa sakit. Nagsasagawa ng misting at information campaign ng mga opisyal para malabanan ang dengue outbreak. Patuloy pa ring nakikilala ang mga Pilipino sa iba't ibang larangan ng sports. Ilang atleta na naman kasi ang nag-uwi ng medalya sa iba't ibang events.
Sa martial art na Vovinam, nakuha ni Hergy Bakyadan ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas. Yan ay sa 66 kg category ng 7th World Vovinam Championships sa Vietnam. Itinanghal namang World Youth Chess Champion ang FIDE Master na si Christian Giancarlo Tade Arca sa World Youth Blitz Chess Championship sa Italy. Nakakuha siya dyan ng score na 8.5 out of 9. Siya ang pangalawang batang Pinoy na nakakuha ng medalya sa kompetisyon. Congratulations and good job! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Miss Connie Sison, ako po si Cara David. Kasama niyo rin po kami, Katrina Son at Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.